Yun. Ano na po sila? Formation na pod. Anto na niyang kadlawon, buntag. Yan. Dito tayo ngayon sa may airport, labas, harap ng Santa Lucia Mall. Tapos yan, Jose Maria College, University, and lugar ni Pastor Apollo Quiboloy or Kingdom of Jesus Christ or KOGC. Bali ano lang, ito-turn on ko lang itong ating camera para makita ho natin yung ganap po dito. Dapat kasi sasakyan ako ng bus, papunta tayo ng Panakan. Ang problema lang, napaka traffic, sobrang siksikan talaga ng mga sasakyan ho dito dahil nga sa siguro may mga tension or may commotion o anumang mga tawag dyan sa ganap ngayon dito sa lugar, sa premises ng KOGC or Kingdom of Jesus Christ na pinangunahan ni Pastor Apollo Quiboloy. Dahil nga sa, di ba, alam naman natin yung mga Pilipino ngayon, iwan ko na lang kung hindi mo pa alam kung anong ganap, kung hindi mo pa alam ang makaganapan sa ating bansa ngayon, lalo na dito sa Davao City. Dito naka-focus ngayon, dito talaga nakatuon yung atensyon yata ng buong Pilipinas, buong kapulisan ng Pilipinas. Nasa Davao City ngayon sila lahat para hulihin itong pastor, Pastor Apollo Quiboloy, leader ng Kingdom of Jesus Christ. So nagkukos siya ng sobrang heavy traffic. So ang gagawin ho natin, imbes na sumakay ng bus, napakatagal pa ng bus makatawid, kakain na lang ho tayo sa kaya sana open, sana hindi sila nag-close. Tapos tingnan natin kung makakuha tayo ng mga footages, Ang mga kapulis sana, yung mga patrols, marami dun sa Jollibee pa lang, Santa Lucia Mall. Nakapwesto na sila dun sa area point. So dito naman, yung mga sasakyan. Kakalam ko to mga sasakyan to dito. Ano to, pag namayari ng ng mga member ng KOGC. Ito yung pagmamayari ng KOGC premises, within the premises of Kingdom of Jesus Christ. Yung 7-Eleven sarado. Di ako sure kung open ang Waxis. Baka sarado rin sila, hindi tayo makakain. Di ako sure. Posible. Wala, sarado siguro, Hindi tayo Tapos sa tulay, hindi pa yan pinapadaanan, di ba? Pero may mga kapulisan na tayo nakikita sa taas na nakaposting na rin. Drive-thru entrance. So open pa rin naman pala. So pasok tayo. Open pa gyapon mo diri 24 hours, Kumusta mo diri, ma'am? Okay lang. Okay naman mo diri, Okay naman, Laban lang. Okay, so open pa rin naman pala dito. Pwede pa rin mag-dine in. Naka-order na tayo. Tapos ito yung ganap sa labas, itsura. May mga nagbabantay. Siyempre mga kapulisan marami. Kaya medyo dito, traffic. Yan lang ang facility dito sa loob. Napapansin pa yung mga pulis ho yan. Mga naka full gear o battle gears, yung mga natin kapulisan, nakaantabay sila dyan, nakahiga na yung iba dyan sa kalsada. Talagang 24/7 sila nagbabantay po dito sa premises of Kingdom of Jesus Christ. So yun nga, hindi natin to first time na kumain sa Waxis. Dati pa naman talaga ng McDonald's pa lang to dito. Kumakain na ho tayo dito, gawa nung malapit nga siya sa airport. Tsaka wala pang Jollibee nung araw, McDonald's pa lang. Tapos ngayon, itong si McDonald's ni KOGC ay ginawang na siya, Waxis. So natikman ko dito yung pinakamasarap nila, yung marami ng lahat na yata ng produkto nila ay natikman ko na. Pero yung talagang pinaka-paborito ko at binabalik-balikan ay yung Bulljack, na burger. Parang 200 pesos, plus 200 plus pesos. So medyo pricey pero napakasarap. Parang siya yung parang pangtapat ko sa
quarter pound ng McDonald's. Anyway, so masarap naman siya. So nakakain na kapag dine-in pa rin ho tayo dito sa may Waxis, sa may KOGC area. Ibig sabihin lahat pwede pa rin dito pumasok. So hindi siya ganun malala yung tension, no. Akala ko talaga pinapasara na lahat yung lugar within the vicinity of the area. So yung mga 7-Eleven nakasarado na, naka-close. Tapos ito na lang yung open. Tsaka yung school, di ba? Nung JNC, Jose Maria College University. Hindi naman pwedeng yun i-close, di ba? Kasi yan eskwelahan yun. Institution. May mga kapadasanta dito natutulog, iba nakahiga, napapahinga sa kalsada, gilid, sa ramp, sidewalk. Marami sila. Talagang fully guarded ang lugar. Tinitiyak nilang hindi makatakas si Pastor Apollo Kibuloy. Kumbaga parang malakas ang kailang paniniwala at kutob, no, na dito daw tatago ang kailang hinahabol na si Pastor Apollo Kibuloy. Nga pala, naitanong ko pala to sa mga crew kung ito bang Waxis ay international brands, ba siya, franchise? Hindi pala, no. So ito pala ay talagang nila pangalan, talagang sariling gawa nila, Waxis. Kasi ang Waxis, ang kulay ay kulay orange, tapos ang hitsura niya ay halos magkahawig, no, sa Popeyes. Popeyes or Popeyes, diba? Yung Popeyes is siya, international brand or American brand, diba, na fast food restaurant na dito sa Davao wala pa. At minsan lang ako nakakain nun sa may Evia Mall, sa may Villar City, sa Las Piñas. Waxis. Okay, we're done here at so yun, no, bali tapos na tayong kumain at yung mga nanloob sa Kingdom of Jesus Christ talaga na ano ba tawag dyan sa kailang loob, no, nanloob ay mga Tagalog. Mga Tagalog daw ng mga pulis, yan nasabi. Tapos yung mga mga taga-Davao naman, ng mga kapulisan, sa labas lang sila. So yung kanilang mga dito, mga properties, mga establishments as of now ay sarado. Yan. 7-Eleven, the first 7-Eleven sa Davao na nagkaroon ng ATM machine. Tapos ito naman ang Helen's Pharmacare Corporation, sarado din. ANZ Party Needs, sarado din. Tinanong ko yung mga doon, mga crew sa loob. Sabi nila yung mga nanloob daw sa nila talaga, sa pinaka premises is mga Tagalog. Tapos yung mga taga Davao naman ng mga kapulisan, yung mga sa gilid lang nasa labasan. Hindi daw sila sumali na manloob. Bali, sige, try natin i-Wikipedia yung context. Kuha tayo ng context, no, kung bakit nga ba ganun ka lalim, no? Grabe ka sineryoso talaga ng gobyerno ni PBBM itong si Pastor Apollo Kibuloy, to the point na talagang napakalaki ng reward money sa mga makakahuli, 10 million pesos. So syempre available naman siguro lahat sa ating mga gadgets, no, sa mga device po natin yung Wikipedia information, no, tungkol sa Kingdom of Jesus Christ na pinanguluhan, no, or pinangunahan or lead by Pastor Apollo C. Kibuloy. So basahin na rin ho natin. Apollo Carion Kibuloy, born April 25, 1950. So basically siya ay ilang taon na? So siya ay 74 years old. So matanda na rin, no? And is a Filipino pastor and the leader of the Kingdom of Jesus Christ, a restorationist church based in the Philippines. He founded the KOGC in 1985, proclaiming himself the appointed Son of God and the owner of the universe. Dito lang din siya pinanganak sa Barangay Dumanlas, Buhangin, Davao City. So, ibig sabihin, itong lugar talaga na to sa Dumanlas, no? So Buhangin, doon sa area na yon. Ito pala Dumanlas, no? So madadaanan natin yan in between ang Dumanlas area sa
JP Laurel Avenue and Quinones Avenue sa may Buhangin. Anyway, balik natin dito sa Wikipedia. So tubong Davao talaga tong si ano no, si Pastor Apollo Kibuloy. Religion, evangelical. Ano ibig sabihin ng evangelical? Kasi 'di ba ang sabi ng mga maraming mga Pilipino na minamak itong si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang grupo na isang kulto. Pero pagkakaalam ko, ang kulto kasi, 'di ba, alam naman natin meron tayong kulto dito sa Pilipinas, sino yung ano, PBCMA. I don't know kung PBCMA is ano sa may ituturing na kulto, no? Basta cult, ganun. So PBMA, no, Philippine Benevolent Missionary Association, at saka yung ano, yung kay Senior Aguila. Pero marami pang mga kulto rin. Kulto, ano ba ibig sabihin ng kulto? Mamaya tinan natin for the context lang, ha. So evangelical or evangelism, also called evangelical Christianity or evangelical Protestantism, is a worldwide interdenominational movement with a Protestant Christianity that emphasizes the centrality of sharing the good news of Christianity, being born again, in which an individual experiences personal conversion as authoritatively guided by the Bible, God's revelation to humanity. The word's evangelic comes from the Greek word for good news. So ibig sabihin, Christian pa rin talaga sila, no? Kasi Kingdom of Jesus Christ. Tama ba? So Christian pa rin sila, evangelical Christian, evangelical Christianity. So hindi sila kulto. Tama ba? Well, okay lang, ha. So I stand corrected. Open ho tayo sa ating comment box, ha. The theological nature of evangelicalism was first explored during the Protestant Reformation in 16th century in Europe. Martin Luther's 95 thesis in 1517 emphasized that Scripture and the preaching of the Gospel had ultimate authority over the practices of the Church. So okay, balik tayo dito sa kanyang ano, Wikipedia, no? Basta hindi pala sila, no, hindi sila kulto. So ano sila? They believe in Christ. So ibig sabihin ano sila? Christian. Nationality, Filipino. Denomination, Restorationist. Ano ba ibig sabihin ng Restorationist? Ayan, so Restorationism, also known as Restitutionism or Christian Primitivism, is a religious perspective according to which the early beliefs and practices of the followers of Jesus were either lost or adulterated after his death and required a restoration. It is a view that often seeks to correct faults or deficiencies in other branches of Christianity by appealing the primitive church as normal model. Shout out si Ma'am Angga. Shout out kay Ma'am Ira, no? So galing ni Ma'am, kahit walang mukha tayo dito na nagba-vlog, talagang familiar niya yung natin boses. Boses lang, no? So may trademark na talaga siya. Ayun, so thank you. Tabaw po ko mismo, pero medyo wala akong kasama sa context aning QGC ba, kasi syempre bisita, di ba? So ang ba manggod ginatawag sila kulto, di ba? Kulto niya. Syempre ako pagkabalo nga kulto manggod kay katong kay Icleo, o kaning kay Senior Aguila, o kaning si kaning sa Samal. Oh, kana sila mo na yung mga kulto. So in short, mura dili sila nagato about Jesus Christ, di ba? So sila di ay sila evangelism from the word itself na Kingdom of Jesus Christ, di ba? So sila Christ believer or follower. Okay. Shout out kay Ma'am Irene, no? So nailahan ko ni Ma'am Irene da. So okay na tayo doon, no? So in short say, therefore I conclude na hindi talaga kulto ang QGC. So sila ay Kristiyano din, no? Kagaya sa nakararaming mga Pilipino. So they believe in Jesus or they're sila Jesus followers, Jesus Christ followers. So meron silang controversies, no? So basahin natin yung controversies. Ito yung naging dahilan bakit napaka-tensionado ngayon, nagkaroon ng commotion. Basta napaka-hot ng issue, napaka-popular topic ngayon dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Itong pagdakip na ngayon kay Pastor Apollo. Controversies, allegations of brainwashing by a former church member. Kibuloy and the Kingdom of Jesus Christ have been sued by a woman for allegedly brainwashing and holding her 19-year-old daughter who joined the church in 2004 against her will. Okay? So allegations, so from the word allegations, di ba? So allegations. So hindi pa talaga siya convicted. Tama ba? Okay, dispute with the New People's Army. The armed wing of the Communist Party of the Philippines has accused Kibuloy of being behind the massacre of Bagobo Plata leader Dato Domingo Jarog and his family on April 29.
So, asa na tayo nun? Sa April 29, 2008 for allegedly refusing to sell 2 hectares or 20,000 meters squared of their property for 50,000 pesos to Kibuloy and his sect. So, the property within, so you know, mga allegations, yun na nga, no, pagpapatay daw sa ano yun? People's Army in PE. Tapos yung sa 19 years old na brainwashing, People's Army, dalawa. Ano pa? Ibang allegation, hanap pa tayo dito. However, said the charges were totally false and baseless, if not ridiculous. While Kibuloy has branded the rebels mga anak ni Satanas, Satan's offspring, the NPA has declared him a warlord of the service of the Arroyo administration policies against the peasants and the indigenous peoples. Okay, diretso na tayo dito sa ano, ABS-CBN shutdown. In November 2019, Vice Ganda on its Showtime segment Tawag ng Tanghalan Celebrity Champions, ang huling tapatan satirized Kibuloy's claims of stopping the series of earthquakes in Mindanao by exclaiming stop. Kinda jokingly challenged Kibuloy to also stop the country's longest running television series, Ang Probinsyano, which had been aired on ABS-CBN for the last 5 years at that point. Kibuloy accepted the challenge and declared that in 4 months, the whole network's operations would shut down as well. On May 5, 2020, the National Telecommunication Commission ordered ABS-CBN to cease its television and radio broadcasting operations after their 25-year broadcast franchise expired the previous day and officially signed off at 7:52. Okay, so yun yung mga controversies ni Pastor Apollo Kibuloy. Central District of California indicted, so prosecutor indicted Kibuloy and top church administrators for conspiracy to conduct human and sex trafficking, money laundering, immigration fraud, and other charges on November 11, 2021. So ang dami, no? So ito naman sa ano to, California. Marami siyang mga allegations, no? In cases abroad. The prosecutors also allege that followers were coerced by Apollo and administrators into soliciting funds that long hours with little to no pay. Some followers were sexually and physically abused by Kibuloy and other church administrators under the guise of avoiding eternal damnation. So yun, no? So kayo, ano bang mga napag-alaman ninyong issue and allegations or mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy dyan? So let me know the comment box, no? Open ho yung natin, yung ating comment section para sa, yun, usapin lang, no? So pareso tayo, ako man, maging taga-Davao man ako, pero still hindi ko rin talaga masyadong naiintindihan yung context to, kung bakit gano'n na lang ka init, no? Ang kailangan, pursuant operation kaya Pastor Apollo Kibuloy, sobrang na talagang super priority ko nila. So pwede nyo kung kausapin dyan sa comment box, pwede kayong correction sa ating mga maling mga sinabit, mga perceptions, mga speculations.